Pag-ibig Rosel. Pag-ibig lang. Okay na, at least na yung love. Yeah. Love trumps all. Paano mo nila, no? So, muna siya guys. Ang pag-once pala ka nakipag-ibig MP2, before ka maka-invest na dapat naka-MP1 or kanang P1. Which is kanang itong inalitak sa akong sweldo. Muna siya, MP1. MP2 is the investment na gahatag siya 7% dividend per annum. Ang MP3 music na siya. Ang pag-ibig MP4, video na siya. Yeah. Klaro? Claro. Ang parang sa pag-ibig ko, taka naman siya. And naapoy uban assets na combination of the two. Nagasaka ay ang value at the same time ginatagaan kag kwarta karon, monthly, quarterly, or yearly. Examples are those things. No? Tungkol kang negosyo, na aking madawat na income. Eventually, if you want to retire 20, 30 years from now, imong ibaligya ang imong negosyo based on the balance sheet of your business. Or ang iyahang cash flow potential of 10 years. Usually, inaana ang basis. REITs, no? Real Estate Investment Trust, Public Real Estate Company, dividend stocks, and rental properties. Real estate na imuhang ginaparkila. Condo, balay, townhouse, apartment, inana siya. So, mo yung mga assets. Di ba, daghan? So, mo ng good news. Kaya kitang tanan, naatay access ani tanan. Depende na lang kung sa'y bagay sa inyo. Okay? So, in summary, pwede nyo ni picturean. Right, that's the summary. No? Sige, go. Okay na. So, 5 practical steps to protect your assets. You need to make money, you budget it well, you pay debts. No? Ayaw jud na mabaon ka sa utang, labaw na sa interest. Grabe jud na siya. Be liquid, and then mag-invest ka sa assets. Now, mo siyang summary. Now, before na mag-proceed sa Q&A, inalam ko i-share sa inyong tanan. And this is something na ako nadunggan sa mga financial advisors or mga stories na ako ang mismo ang nakadungog or ako ang na-experience mismo. For example, naisa ka single parent siya. So, tapos na siya ay anak. Ang iyang income is approximately around 25,000 daw. No, story ni siya sa ako ang kaila na financial advisor. Ang iyahang tumong lang jud is ang iyang mindset, wala ko'y assets or ari-arian na maipamana sa ako ang anak mo na iyang thinking. Why? Because tanan na iyang income, siya naman isa, iyahang ginasupport sa pag-eskwela sa iyang anak. Ang iyahang pangandoy lang is mahuman lang ang eskwela kung anak, okay na siya. In anak ka deep ang iyahang reason. O lang. No? For that, mo na iyahang way to live a meaningful life niya. So, kaning tawhanan ni kuha ko insurance. Gano? In kaso lang, maabot ang panahon na kuhaon na siya ni Lord, in kaso lang, kay naay madawat na sum assured or beneficiary ang iyahang anak. Amounting to 1M to 2M pesos. So, iyang thinking is, wala man ko'y pamana sa imo ng business, kay wala man ko'y negosyo, single parent man ko, at least pag makuha na ko na kay kwarta na pwede nyo gamiton for your business kung gusto ka. Inana ang iyahang reason na siya dito pa. Make sense? Another story, di ka nani. Empleyado siya na naay medical condition. Pero iyang medical condition at that time kay madala pa. Dili pa kayo na nakalala. So, ang iyahang mindset is that gusto siya makuha ang insurance to protect himself. In kaso lang na ma-admit na siya sa hospital kaya na grabe na ang stage sa iyahang sickness, kaya at least na siya madawat ng financial support. See? Mo na iya. The value na yan kita sa insurance. Another one, kung negosyante, kung negosyante, daghan kang assets, it may be your business, properties, etc. Ang mindset sa negosyante, ngano ko ni kong insurance kay para na mo bayad sa akong estate tax. In kaso lang makuha katunta ng properties, hindi man na automatic pagpumana. Labaw na kula kay trust fund. No? So what happens? Katong kwarta na makuha sa beneficiary based sa sum assured, mo ito yung gamiton pambayad sa mga assets na ang negosyante ang nalingkamot para iyang pamilya ang mapinala. What's the point? If you notice, kaning tulo, lain-lain og sitwasyon. Lain-lain nilang reasons nga sila ni kuwag insurance, but nakita nilang importansya sa insurance.
So maybe some of you guys are single parent, naiuban sa yung empleyado, naiuban sa yung entrepreneur. That is why you need to understand kung saan value sa insurance. Which is, this is my last statement.